Mga pare ko, usapang Canada naman tayo. So medyo pawisan ako kahit nakabukas yung aircon kasi nga naisipan kong linisin yung kwarto na walang gumagamit, parang imbakan namin to eh. So ang daming mga dokumento dito, papakita ko sa inyo. Ayan o, mabilisan lang, nire-review ko lahat yan para malaman ko kung ano yung tatapon ko at ano yung i-retain. Nakita ko nga ulit ito mga pare ko, ito yung aking rejection letter sa Canada. Na-receive ko ito noong December 4, 2016. Okay, sabi dito, thank you for your interest in applying Canada through Carrefour Chu. I am refusing your application. Yun yung pinaka-rock bottom doon. Rejected. Alam niyo mga pare ko, sobra akong nagsisisi kung bakit nag-apply pa ako sa Canada. Alam niyo kung bakit? Napakaganda ho ng karera ko nung araw. Ako po ay isang ahente sa Toyota Abad Santos. Ang ganda ng career ko, ang ganda ng network ko, ang ganda ng income ko. Minimum 50,000 a month kinikita ko. Pero nagawa kong itapon yun for Canada. Nagawa kong kalimutan lahat. Sinabi sa akin ng boss ko, nung nagpasa ako ng resignation, sabi niya, Charn, ang ganda na ng income mo rito. Bakit mo kailangan umalis? At alam mo yung sagot ko na hanggang ngayon nahihiya ako. Hanggang ngayon nahihiya ako, sabi ko, boss, andun lang kasi yung future eh. Andun lang kasi yung income eh. Andun lang po yung kasaganahan. Oh, ayan oh. Kasaganahan, ayan. Rejection ka boy. Tinapon ko yung napakagandang career ko. Binaliwala ko yung napakaganda kong income para sa isang bagay na wala naman talagang kasiguraduhan eh. Kasi mga pare ko, hindi naman porket may ongoing ka na application, eh sure na eh. Hindi ganun yun, di ba? Kailangan mo pa rin sumugal, di ba? Kailangan meron ka pa rin plan B. Kaya nung na-reject ako, ito yung pinaka-rock bottom ng buhay ko na parang kang naglalakad sa kalsada. Na parang yung kalsada, nung nakuha ko yung rejection letter, parang naging bangin. Tapos bigla ako nahulog, parang saan ako pupunta? Kasi ang ginawa ko, mina-mindset ko na yung sarili ko na putang na magka-Canada ako, yun na yun. Andun na yung focus ko, andun na yung attention ko. O ayan, di ba? Rejection! Di ba? So kung meron man akong pwede i-conclude dito is, ang na-feel ko talaga is hindi talaga ako na-contento. Yun talaga. So sana may napulot kayong aral sa kwento ko, at kung wala, sorry. Di ba? But still, I will see you on the next video.